milagro, awang hindi hamak-hamak, ditong mahal na Mesiyas, awang napuso na lahat, ang nalabi padihamak, 12 kalasas, na makakating matapos, na lahat ay mabusog, 10 mga disipulos, lumakad ng ang ibubos, itong ating Panginoong Diyos. Isang araw napitisan ang apostoles na tanan, tinanong sila pagtuwan ni Jesus kung anong bagay ang mga usap sa bayan. Ani Jesus at kung anong yaong nangahiling ninyo, mga usapan ng tao. Kung ako kaya ay sino sa masinilang totoo, ay ang sagot sa kaniya. Ikaw raw po'y iniiba, yaong si Juan Bautista, anang ibang Elias Propeta, kung gayon ganitong berbo, ang sabantahan ng tao, nguni at sa masin ninyo, pili ko ang nakatutok, sino kaya alin ako nang marinig na maigi ni Pedro kaniyang kasi, ay sinagot na nangyari. To Espirios de Ibig, anak ng Diyos kang kasi, sa makatuwid kung baga, si Kristo'y ikaw aniyang anak ng Diyos na isang, sasakop at kakalara sa sansinukubang salam. Tinugon naman ni Kristo ang apostol na katutong, ikaw ang wikari Pedro, sa mapatuwid ay batok tigas na di mamagtanong, at nagbabatayan ka pa ang kapwa matuwibang ibababong talaga sa iyo ang Santa Iglesia, alagaan mo kung lilinam. Ika'y siyang magtatangan
ng susi sa kalangitan, balang iyong kalooban, napapasok man ating tinatanggap naman sa kalaman ng malibay. Maging ikanim na araw kay Jesus na naisipan, sumalong nga kapagkuwan sa tabor na kabundukan. Dito sa bundok na ito, pinagsamang totoo ang buong si Jesu Cristo. Yaong tatlong disipulo, si Juan, Pedro, Jacobo, nang sumakit naman doon sa ibabawan ng tabor na kabundukan. Si Jesus na pumahal na nalangin kapagkuwan, muna nga'y naging saginsam sa pananalangin niya. Ang katawa'y nagkaiba, dikit na walang kapara, di matitignan ng mata. Ang mukha ay parang araw, natantong na kasisilaw, at ang damit sa katawan parang busilak na tunay, puting hindi ano lamang. Doon naman ay kaharap si Moises at si Elias, nakita rin at namalas. Yaong mahal na liwanag ng bunyong Diyos anak, nang makita naman ito niyang tatlong disipulo, tuwang hindi mamagkano. Anila't maestro, dito na matangan tayo. At kung ibigin mo anyang, dito tayo'y gumawa pa ng tatlong bagay na sadyang. Kahanan mo pa ang isa, kay Moises ang ikalawang, at ang bahay na ikatlo, ang kay Elias na santo, ano'y kapom. Niyong tatlong disipulo, may himala pang nabagong. Nito namang alapaap, puting lalo sa busilak, tumakip sa Diyos anak.
Nang may boses pang nangusap, ito ang ipinahayag. Ito ang anak kong tunay, na aking nalulugdan, at siyang kinalagian. Itong buong kong katawan, lubos na kaligayahan, nang marinig ang ganito nitong tatlong disipulo, kagiklahan ng totoo, napasubasog maglumo nang manpanod kay Kristo, di naman lubhang mabalam, kung himalang natingnan ay mananga at naparam, at lubos na walang pinsan si Moises at si Elias, nawala naman at sukat dito itong Diyos na anak. Pinabangon at tinawag ang tatlo niyang alagad, sa mauli na ang loob niyong tatlong disipulo. Nang usapan ni Jesus, huwag niyang ibabantog itong iyong napanood. Ngunit kung patay na at umakyat na sa gloria, doon ninyong ibantog na, imalang inyong nakita nitong aking pag-iiba, nang ito'y mapagsaysay, nalis na sila at nanaw, at nuwi na nga sa bayan, balang taong nasumpungan kaniyang inaaralan. Sa ikaingbitang totoo niyong mga Pariseyo, madlang isip na di totoo, kalupit ay magot-mago sa pong kay Hesu Kristo. Mananga ay isang araw, naisip ng mga hunghang, si Jesus ay nilapitan. Anilay kung narampatan ang tao'y umis kay Cesar. Ang tugon ni Hesu Kristo, dito nga ang madlang tao, ako'y tinitikman ninyo ngayon iyong tinutukso kung ano ang arago'y totoo. Ayon na at ipakita, isa man lamang moneda
ay ang mga palamara. Dumukot na kapag dakat ng isang pilak sa bulsang, saka itong puong mahal tumugon sa mga hunghang kaminoan niyang larawan. Iyong nalilimbag anilay sa bunying Cesar, kung gayon ang katampatan ani Jesus na maalam ng katuwiray ibigay. Ang kay Cesar ay kay Cesar, at sa Diyos ay siyo naman, kung ito'y maganap na. Masunod na para Totoong hindi sasalam, magaganap na lahat na ang iyong pagkahustisya. handa yung wikay ng marinig. Itong Diyos makinig, sino may di makaimig. Nagsipan na tumalis, nakawalan ng galing. Isang araw, itong Pero ay papasok na sa templo, sinundan nga siya rito ng eskribas pariseo, dala ay babaeng ilong. Kay Jesus iniharap na yaong babaeng may salang, dalahirat, adultera, nahuli nila't nakita, naglililo sa asawang, nang maiharap kay Kristo. Ang abang babaeng ito, ano ang dapat maestro? Dusa sa ganitong tao, anang mga Pariseyo, ngunit iyo na kung alam, kay Moises na kautusan, kalonyera na kung ganyan, dapat na pagpagulanan ng batong hanggang mamatay. Ang kay Jesus na ginawa, sila'y hindi tinubulma, mandi nagwalang bahala. Yumuko na alikalang, sila'y sumulat sa lupa. Nang ditumugon si Kristo, tinanong ng panibagong, ay abaalay maestro. Ang hatol mo ba ngay anong sala ng ganitong taong nagtindig na kapag dapat
itong poong mapalintang, kung sino sa inyo anya ang walang mulimang sala, mukha ng bagot kong Tubong yaon ng mawika ni Jesus na alipala, muling sulat sa lupa. Dito'y parang mga yaong mga alikliyang, sinong taong kaya naman ang walang salamuntiman, kaya nga ang mga hungang nagsipanaw kapag buwan at ang babae iniwan nang kay Jesus na makita, yaong babae na tira, nagtindi na kapagdakam, nangapasan aniyang ang sa iyo nangablang. Sino man sa mga lilo, di makakatot sa iyo, anang babae ay oo. Walang humabol na sino sa madang salanggawa mo. Ani Jesus sa kanila, ako'y isang kahaton na, at ang aking ng parusa mula ngayon magsisika, huwag muling magkasalan. Dito sa wikang tinuran ni Jesus na kung mahal, babae na is at nanang, sala ay pinagsisihan, di tangis gabi at araw. Sa kanganay isang umaga, itong poo'y napakita, nanuluyan kapagdakam. Sa bahay niyong si Marta, babaeng kagabi kanya, tuwang hindi makaganong, litong gining ito, pinakira ng totoo. Ang poong si Jesu Cristo na masintahin sa taong nang nagugulot balisa, babaeng sinanggit ko na sa paghahandang talagang. Ang kapatid naman niya nasa kay Jesus na paan, nawiwiling, nakikinig, ng araw na maririkit, at si Marta nga'y lumapit sa poong kaibig-ibig. Ito ang pinagsulit, oo,
anyam. Ako'y iniwang mag-isa, ngayon'y nangapangapangang. Patulungin mo ko, Ama, bunso kong si Magdalena. Ako'y nag-iisa lamang ng paghahanda sa bahay, kakaninang kalahatan. Manong ako ay tulungan ni Magdalenang nariyan. Ani Jesus sa kaniyang Marta, Marta ay aniyang, ngayo'y rupang balisakan. Ang gawang lalong maganda, di mo siya alaalang. Hanggapan mo ikagulong, ikabakla ng puso mo, ay ang sinta ng totoong sa tanang mga araw ko na para nitong bunso mo, nang iyon maipagturing nitong poong maawain ang ginawa namang kambing ni Magdalenang butihin ay naghanda ng pagkain. Umupo na nga si Kristo, 10 ibang Pariseo na naparungot dumalo, kasama rin at kasalo yaong ibang disipulo. Saka naman isang araw, si Jesus ang unang abay, mga disipulong hirang, ibiging patinandaan iyong Pariseyong tunay. Sa isang bahay na sadya ng Pariseyong talagang, doon sangkap ng lahat na dumalo naman ang ibang Pariseo at Eskriba, nang umupo na sa dulang itong Diyos na maalam, agad nagdidesisyonan. Sumubos siya ng ilang islang bagoong tinapay, na makita mapanood niyong mga Pariseyos na dinaginaw si Jesus, nangagbulong ng ingos madlang tula sa loob, walang gawang nalilihim na hindi nga kalastas din nitong Panginoon natin. Kaya nga
nagbikas siya't nagturing, ani Jesus na maalam, kayong pariseyong tanan, walang waston, mga ang inyong alagalamang pingganin pinakanan, at ang inyong pananamit, sila lamang nililinis, ngunit gayong nalilingid, ninyo nasisilip, di na bayang manunis. Ayaw ninyong marulihan ang pingganing na kanan, ngunit ang lalong maalay, dumibigyan lamang sa kaluluwa niyong iyan. Stop na lang.